madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, pamong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pamong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng bad breath, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa WebMD, ang bad breath o halitosis ay resulta ng poor dental health habits. Pero ito rin ay maaaring senyales ng iba pang problema sa kalusugan. Ilan sa mga pagkain na pwedeng magdulot ng di kaaya-ayang amoy ng hininga ay ang cheese, ilang spices, alcohol, orange juice at soda. Kaya naman, para manatiling fresh breath, ay palaging tandaan ang payo ng American Dental Association na ugaliing magsipilyo ng ngipin twice a day. Regular na magpakonsulta sa dentista,
iwasan ang paninigarilyo, uminom ng maraming tubig at kumain ng prutas at gulay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga Pilipinas ang oras, 4:09 ng hapon. Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pong sana maligaya, 'di ba? Na pag gunita sa araw ng ating kasarinlan ngayong araw na ito, paano ba natin siya dapat alalahanin? Paano nga ba natin dapat gunitain ang araw ng kasarinlan, ang araw ng kalayaan, ang Independence Day? So far, wala na mga major untoward incidents na nangyari. Maliban lang kaninang umaga. Pero at least natugunan agad ng kapulisan. Yung nangyari sa Calao, Oo. tinangka ng mga realista na pumasok. Manggulo.
Ano? Sumugod. Sumugod. US Embassy. Okay. Kanilang inalis yung barikada. Pero buti na lang at Na-control. naibsan din yung tension. Yes. Ayan. Wala namang mga bagay-bagay Pero na merong hindi isang naayos nangyari kanina. Ano yun? Isang rallyista ang tinangkang arestuin ng isang pulis dahil sa vandalism. Nako! Ngayon, ang ginawa ng rallyista, inisprayan niya sa mukha yung pulis. Bakit naman ganyan? Oo nga. Bakit naman nang-harm ng kapwa? Diba kasi delikado po yung chemical pa rin yan. Paano kung na-spray yan sa face or sa eyes? Oo, naku. Ayun, nakapakas din yung nag-spray. Pero na-videohan. Oo, na-videohan siya. Alright, so at least makikita natin hindi naman sa nakarapatan po natin na ipaglaban ng ating mga pinaniniwalaan, pero hindi po natin karapatan na maminsala ng ating kapwa. At ngayon pong Hunyo 12, Biyernes, tapos sa Lunes, so long weekend, Lunes daw SL, sick leave. Na sobrang walwal. Kung wala nang vacation, kung wala nang available, VL na lang, biglaang leave. Biglaang leave. Biglaang leave. Nakasama niyo po sa isa namang edisyon ng Break Time. Ako po, si Thea Petro Corpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At narito na po ang ating mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, pero hitik na hitik pa rin ang ating mga balita. Break Time! Selebrasyon ng Independence Day, magkahiwalay na pinangunahan ni na Pangulong BBM at Vice President Sara Duterte. NCRPO walang natanggap na verified threat sa Senado at ngayong Independence Day celebration. Kilos protesta sa Maynila na bahira ng tensyon, US Embassy tinangkang lusubin ng mga rallyista. AFP nananatiling buo sa harap ng pinakabagong destabilization rumors. Uy, magandang balita na naman sa ating mga motorista dahil ang halaga ng diesel may malaking tsansa na bumaba sa susunod na linggo. Bad news naman, listahan ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao na dagdagan pa. Ngayon ay pumalo na sa 55. Mga labi ng Ateneo basketball player na nalunod sa Aurora dumating na sa Davao City. Nakaschedule na US strikes laban sa Iran, kinansila ni US President Donald Trump. At mahigit sa 38 milyong pisong halaga ng shabu at cocaine na kumpiska sa Pampanga, 3 ang arestado. Yan po ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independence Day celebration sa Quirino Grandstand ngayong Biyernes, Hunyo 12. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang mga aral na itinuro ng kasaysayan sa mga Pilipino na anyay dapat gamitin ngayon para mapaunlad ang bansa at mapalawig ang kasarinlan. Ayon sa Pangulo, maraming hamon sa kalayaan at kaunlaran sa kasalukuyan, gaya ng katiwalian, pagkakanya-kanya, kahirapan, mga pandaigdigang hamon at banta ng kalikasan. Pero sa kabila nito, naniniwala ang presidente na maninindigan para sa tama, magmamalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok ang mga Pilipino dahil likas na itong katangian natin. At panawagan din ng Pangulo sa sambayanan na huwag mapagod na mahalin ang Pilipinas. Narito ang bahagi ng talumpati ng Pangulo. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan
at mas maunlad. Pinangunahan din ni Vice President Sara Duterte ang hiwalay na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Pampok sa aktibidad sa Rizal Park ang wreath-laying ceremony. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Vice Presidente na ang Independence Day ay hindi lamang sumisimbolo sa paglaya ng bansa mula sa mga mananakop, kundi dapat din maging inspirasyon sa paglaya kontra katiwalian. Ayon kay VP Sara, bagamat mananatili ang pagkilala ng bansa sa mga bayani at iba pang nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan, mahalaga na manatiling buhay ang kanilang legacy at advokasya. Samantala, itinanggi ng pangalawang Pangulo ang mga spekulasyon na interesado siyang agawin ng kapangyarihan kay Pangulong Marcos. Gayunpaman, ginit ng Vice President na siya ang nasa next in line o constitutional successor alinsunod sa ipinatakda ng saligang batas. Samantala, mahirap tawaging tayo ay malaya na kung hanggang ngayon ay nandyan pa rin ang mga matitinding problema na kinakaharap ng ating mga kababayan. Ito ang deklarasyon ni Senator Risa Hontiveros kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 proklamasyon ng kalayaan ng bansa. Ayon kay Hontiveros, nararapat lamang na magbigay pugay sa tapang ng mga Pilipinong nauna sa atin, ganun din sa tapang ng mga pamilyang lumalaban sa ngayon. Pero ayon kay Hontiveros, hindi paganap ang kalayaan kung may milyong-milyong pamilyang kinakapos sa pagkain, walang disenteng kita at kulang ang serbisyong medikal. Karapatan umano ng bawat Pilipino ang isang pamahalaang nakikinig, maaasahan, mabilis kumilos at hindi nakakalimot sa mga sektor na nangangailangan. Hamon ng Senadora, hindi dapat susuko, hindi makalimot, patuloy na umasa at magmahal sa bayan. Nakisa si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa pagunita o sa selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan ngayong Biyernes, June 12. Ayon kay Rubio, mananatili matatag ang mutual defense commitments ng Estados Unidos at Pilipinas kasabay ng pagunita sa ika-75 taon ng 1951 Mutual Defense Treaty. Dagdag ng kalihim, inaasahan ng Amerika ang patuloy na kolaborasyon sa bansa para sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa mga susunod pang taon. Samantala, walang verified threat sa Senado at ngayong selebrasyon ng Independence Day. Ito ang idineklara ng National Capital Region Police Office batay sa naging sitwasyon sa Metro Manila umpisa kaninang umaga. Gayunpaman, nananatiling nasa full alert ang NCRPO bilang bahagi ng security measures para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sinabi ni NCRPO spokesman Major Hazel Asilo na tuloy-tuloy ang intelligence monitoring at security assessment upang agad makatugon ng pulisya sakaling magkaroon ng security concerns. Kahit walang banta, mahigit sa 8,000 na pulis ang idineploy, kabilang ang halos 2,000 augmentation forces mula sa Region 3 at Region 4A. Aabot naman sa 1,000 pulis ang itinalaga sa Senado. Nakaposisyon sa labas nga ng mataas na kapulangan ng Kongreso ang mahigit 1,000 pulis ngayong ipinagdiriwang ang ika-128 anibersaryo ng kalayaan. Sinabi ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, paghahanda ito sa napaulat na security threat sa Senado. Simula alas 8 ng umaga ay ibinalik na ng pulisya ang barikada ng barbed wire sa northbound lane ng Jokno Boulevard. Magkampo at muling naglagay ng tent ang halos 500 miyembro ng Rage Coalition. Sa labas ng Senado, bit-bit ang panawagang ibalik ang demokrasya sa bansa. Sa iba pang balita, kasado ang prayer rally sa labas ng Senado ngayong ika-128 araw ng kalayaan. Ayon sa ika-128 taong araw ng kalayaan. Ayon sa supporters sa mga Duterte, may ilang religious group umano ang makikiisa sa pagtitipon. Posible pa nga anilang pumalo sa 10,000 ang mga lalahok sa pagkilos ngayong hapon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, walang grupo ang nakaselyo ng permit para magkilos protesta sa labas ng Senado
Pero bibigyan pa rin umano nila ng pagkakataon ng mga relihista na makapagpahayag ng kanilang saloobin hanggat hindi sila manggugulo o babali sa batas. Sabi pa ni Aberin, dadagdagan niya ang 1,000 pulis deployment sa area kapag bumuhos ang mga demonstrador. Narito si NCRPO Director Major General Anthony Aberin. Para sa permit is concerned, wala po kaming na-monitor na nag-apply ng permit. But just the same, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan, of course, sa malayang pagtitipon. And we will always observe maximum tolerance. Pababayaan natin sila. As long as wala naman silang nilalabag na batas, let them express their, what they want to happen. Samantala, bigong makalapit sa Embahada ng Amerika ang anay ng mga relihista na nagmarcha sa kaba ng Calao Avenue sa Maynila kaninang umaga. Una rito, nabuwag ng mga relihista ang barbed wire na ginawang barikada ng mga pulis. Dahil bigong makalapit, isinagawa na lamang ng mga nagprotesta ang kanilang programa sa kahabaan ng Calao Avenue. Kabilang sa isinisigaw ng iba't ibang grupo ang pagtutol sa pakikialam umano ng Amerika sa Pilipinas, patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, pagkasira ng kalikasan dulot ng pagmimina at ang dumaraming US bases umano sa bansa. Samantala, isang pulis naman ang inisprayan sa ulo. Ito yung binabanggit ko kanina. Ng isang relihista ng kanyang sitahin dahil sa ginagawa nitong pag-vandalize. Subalit, hindi naman nahuli ang suspect na nag-spray sa muka ng pulis. Ayun, sa mukha pa pala mismo. Sana, anong nangyari dun sa eyes? Na-inhale ba nung pulis? Nagkaroon ba siya ng Mukhang nakailag naman pero tinamaan pa rin. Tinamaan. Oo, tinamaan pa rin yung pulis. Sana okay lang po yung pulis na nasprayan ng pintura. Madiskarte rin yung gumawa. Alam mo kung bakit? Paano? Kaya siya nakatakas, hinubad niya yung damit niya. So hindi na nakita hindi na siya nakita. Oo. Nako ha. Kasi nahablot ng pulis yung damit. So ang ginawa, nilet go niya na lang yung inisprayan niya and then nagubad siya ng damit niya. Ayun. Sana naman. Hustler pala. Well, maa-aresto din dyan. Kasi nakuha na naman ng video. Correct. Samantala, nasa 8 kilos protesta ang binantayan ng pulisya sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw ng kalayaan. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, umabot sa 920 relihista ang nagtipon-tipon sa Maynila, Quezon City at Southern Metro Manila ngayong Biyernes. Nagkaroon naman ng bahagyang tensyon sa Calao Avenue sa Maynila matapos mag-vandalize ang isang grupo ng kabataan sa Center Island ng kalsada. Sa impormasyon mula kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, isang civilian personnel ng PNP ang inisprayan ng pintura sa mukha matapos nitong sitahin ang mga nagpipinta sa kalsada. Tinangkapang arestuhin ng mga pulis ang suspect pero nagpumiglas ito at nagtanggal ng damit hanggang sa tuluyang makatakas sa gitna ng kaguluhan. Patuloy pang kinikilala ng mga otoridad ang tumakas na relihista na posibleng maharap sa paglabag sa lokal na ordinansa. Ayun. Bakit ngayon parang ang pagkilos protesta, napansin ko lang naman Lakay Romel, parang mas maraming pa ang pulis ngayon kaysa sa mga demonstrador. Ano ba nangyayari? Hindi na ba mainit ang ating, hindi na ba nag-aalab ang ating pag-ibig sa ating inang bayan? Dalawang bagay yan. Either, sinabi mo nga na nababawasan yung bilang ng mga relihista at sa panig ng PNP, gusto nila makasiguro na talagang walang magiging aberya. Kaya santambak ang pulis na idinideploy sa tuwing nagkakaroon ng mga ganyang kilos protesta. Pero sa isang banda, talaga. okay din naman. Para maiwasan natin ang tensyon. Tsaka maganda yung merong police visibility. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng anggulo, pagka parang may police, parang you feel secure. Yes. Diba? Kahit paano, hindi mo iisipin o hindi ka kakaba-kaba kapag ka ikaw ay nasa lansangan. Maraming pumupuna, Miss Thea, na overkill daw yung deployment ng mga pulis. Hindi kasi natin alam kung kailan sila dudumog yung mga demonstrador. Baka sabihin natin, parang kaunti ngayon, pero baka mamaya-maya pala, biglang bumuhos sa mga relihista. Ngayon, nasisisi, mga pulis na naman. Kasi sabihin mo, kasi kulang kasi ang deployment. Kasi, di ba? Mas mainam na yung sapat yung kanilang bilang kaysa naman sila maisahan. Sila at sumiklab ang kaguluhan. Correct.
At tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kahandaan sakaling sumiklab ang tensyon sa gitna ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Pero ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, wala sila na mamonitor na banda o anumang pagtatangka ng panggugulo. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Padilla na nakahanda sila mag-deploy ng mga tauhan para suportahan ang puwersa ng pambansang pulisya. Samantala, kaugnay naman ang ugong ng destabilization sa social media, pinayuhan ni Padilla ang publiko na huwag maniwala sa anumang haka-haka na kumakalat online. Binigyan din ni Padilla na buo at mananatiling non-partisan ang sandapahang lakas. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Well, dito nga lagi naman natin po yan na ina-assure ang ating mga kababayan na ang inyo pong sandatahang lakas ng Pilipinas ay buo po kami. Kami po ay professional, non-partisan po tayo, ang ganyan po ang pinakita natin. Even po dito sa mga nakaraan, na mga pag-celebrate nga natin itong mga milestones natin sa ating bansa. We have shown our professionalism, we have shown our unity, and let's give po itong democratic processes a chance, na umusad po at lumabas po ang gusto po talaga nating mapatunayan dito po sa ating mga democratic processes. Sa pag-celebrate po natin ng ating 128th Araw ng Kalayaan, narito po ang inyong AFP to make sure na patuloy nyo pong ma-enjoy ang demokrasya po na yan. Samantala, kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian sa talumpati ng Pangulo sa ika-128 paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand. Tinawag ni Pangulong BBM si Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Personal na dumalo si Gatchalian sa pagtitipon kasama si House Speaker Bogie D. Narito ang bahagi ng pagkilala ng Pangulo kay Gatchalian. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of... Samantala, magpapatuloy lamang sa pagtaguyod ng seguridad ng bansa si Defense Secretary Gibo Teodoro sa harap ng pagban ng China sa kanya at sa kanyang pamilya dahil sa mga pahayag niya laban sa naturang bansa. Ayon sa kalihim, karapatan ito ng China pero tinawag niya rin ito bilang kasamaan na gawain talaga ng China sa mga pumupuna sa kanilang mga kasinungalingan. Una nang tinanong ng DZRH News Defense Chief ang hatol na ito ng gobyerno ng China na nag-leak noong nakalipas na buwan, pero tinawanan lamang ito ng kalihim at sinabing wala siyang assets o balak na magpunta sa China. Alam mo, meron akong ninuno nung araw ay 6-7 generations ago nagpunta dito, isang ninuno. Tama ang desisyon na yan kasi hindi na bumalik doon Kung hindi ako nagkaganito sa status sa buhay. So wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. Samantala, malaki po ang tsansa na bumaba ang halaga ng diesel sa susunod na linggo. Ito yung mga abangers sa mga motorista natin. Ito ay batay sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau base sa 4 na araw na trading sa Mine of Platte, Singapore. Gayunpaman, inamin ni DOE Director Rino Abad na kahit ang merkado ay nalilito sa magiging adjustment dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Abad, maaring mag-rollback ng mula 2 pesos hanggang 3 pesos kada litro ang halaga ng diesel habang wala pang malinaw na indikasyon kung bababa ba o tataas o hindi magbabago ang presyo ng gasolina at kerosene. O again sa diesel pwedeng bumaba ng 2 hanggang 3 pesos kada litro, pero sa gasolina at kerosene, wala pa pong malinaw na indikasyon kung bababa, tataas o hindi magbabago. Sana may rollback pa rin, katulad sana sa diesel. Sana may rollback sa diesel. At saka lahat, actually, sana rollback. Kaya nga. At sana kung magkakaroon ng rollback, medyo taas-taasan. Oo nga, ba't ganun? Para binawi yung malaki ang rollback, tapos unti-unti tinaas. Kaya tapos, nga. tapiasan niyo ulit. Yes.
Samantala, hinihintay pa ng Malacanang opisyal na rekomendasyon ng Department of Agriculture para sa posibleng pagpapalawig ng price cap sa bigas. Ayon kay Palace Officer Claire Castro, pag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailangan pang i-extend ang 50 pisong price cap sa mga imported na bigas. Depende sa isusumiting ulat ng DA at ng National Price Coordinating Council. Batay sa Executive Order number 118, may kapangyarihan ng Pangulo na palawigin, i-adjust or tuluyan ng alisin ang price ceiling batay sa ginagawang pagsusuri ng NPCC kada 15 araw sa sitwasyon ng merkado sa bansa. Nakatakda na magtapos ang pinataw na Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa katapusan ng buwang ito. Samantala, umabot na sa 55 ang bilang ng mga napaulat na nasawi kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani noong Lunes. Ayon sa Office of the Civil Defense, umabot na rin sa 1,120 ang naitalang nasugatan habang umakyat pa sa 31 katao ang napaulat na nawawala. Aabot sa higit 35,000 pamilya mula sa 179 na barangay sa Mindanao ang apektado ng lindol. Sa nabanggit na bilang, higit 6,000 pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center. Aabot na sa halos 4,000 ang naitalang aftershocks sa Mindanao mula nang yanagin ito ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ayon sa PBOX, 966 sa naturang bilang ang napuntunan ng lokasyon habang 64 naman ang naramdaman ng mga residente. Pinakamalakas na naitalang aftershocks ay naitala sa magnitude 6.4. Dahil dito, apektado pa rin ang sinasagawang clearing at retrieval operations. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani, bagamat ilang araw na lumipas ay umaasa pa rin silang mahanap na nila ng buhay ang mga napaulat na nawawala. Babalikan pa natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balita habang alamin natin mula sa mga reporters natin kung ano nga ba ang pinakahuling pangyayari sa labas ng ating himpilan. Pero sa ngayon, ilan po munang paalala mula sa ating mga kaibigan. Kayo nakatutok pa rin po sa break time sa DZRH. Kasama pa rin Thea Pecho Carpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, Romel Fuertes. Pilipinas, ang oras alas 4:33 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite.
Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015 ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect ng 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon eh. Makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Mga
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa Pilipinas ang oras, alas 4:40. RH Break Time. At dahil ngayon ay araw ng kasarinlan, malaya na tayo na talaga namang sumali sa ating Kring Kring Panalo promo. At kung kayo ay ang maswerteng mapipili ni Wina Pearl, ano na last name mo ngayon? Pearl Ever siya sa akin. Kasi she's Pearl Ever. Oh, diba? Si Wina Pearl Binauhan. Bakit may binauhan sa Yun na yung siya ang junior. Siya ang junior. Eh, papala rin ka manalo ng 500 piso kung masasagot mo ang aming katanungan sa iyo. Kaya naman, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa para mamaya ay maratsadahan pa natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dumako na tayo sa ating... Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Congratulations agad! Agad-agad! Ito naman, hindi na talaga magpapatumpik-tumpik pa. Nasa linya na natin si Ate Hazel Domingo. Kahit na ngayon ay Biyernes, Domingo na siya. Magandang hapon sa iyo, Ate Hazel. Good afternoon, Hazel. Hello po, magandang hapon din po sa inyo. Kayo po ay taga? Taguig po, West Rembo, Taguig. West Rembo, Taguig. Makati City po. Ano? Anak kami ni Taguig. Gusto ko matanong, happy ka ba na naging Taguig na kayo? Happy naman po. Parang hindi Kahit paano daw, sabi ni Ate Hazel. Oo naman, dapat happy tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. At happy tayo dahil pinalad ka ngayong araw na ito. Ngayon, para nga naman mas maging masaya ka pa, Ate Hazel Domingo ng Taguig City, matanong kita, ano po ang dahilan kung bakit holiday ngayong araw na ito sa ating bansa? Araw po ng kalayaan po. Ayun, Very good. Ito, dahil malaya tayo ngayong nararanasan na natin ang ating kalayaan, matanong ko po, ano po ang kauna-unahang himpilan ng radyo at number 1 hindi lamang sa Metro and Mega Manila, kundi number 1 din sa Taguig City? DZRH po. Maraming salamat. Congratulations, Ate Hazel. Huwag mo pong puputulin ng linya para mabigyan ka po ng instructions ni Wina Pearl kung paano matatanggap ang iyong 500 piso. Congratulations! Thank you. Thank you din po. At dumako na tayo sa ating mga reports. Wala pa, pero standby po tayo kay Miss Leth Narciso Malacanang, naninindigang hindi pa muling sasali ang Pilipinas sa International Criminal Court. Bakit? Pero bago yan, muling niyanig. Naku po, ito na naman po, mga yanig-yanig na yan. Nakakatakot talaga. Ng malakas na lindol ang maasim Sarangani ngayong araw ng kalayaan. Hindi pa rin sila malaya sa mga aftershocks. Sa mga lindol, pagyanig. Correct. Ayon po sa FIVOX, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang karagatang malapit sa bayan ng Maasim kaninang 1:14 ng hapon. Ito ay isang aftershock mula sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nito lamang Lunes, Hunyo 8. Naitala ang intensity 2 sa General Santos City, Kiamba at Maasim Sarangani, Tiboli at Surala, South Cotabato at intensity 1 sa Maitum at Malapatan Sarangani, Banga, Santo Niño at Tupi South Cotabato. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dyan sa mga nasasalanta po ng iba't ibang klase ng kalamidad.
sabi ng PBOK, sa tagal pa yung mga nararanasang aftershocks sa loob ng isang buwan pa. Isang buwan? Oh my gosh, matagal-tagal pa po. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan. Arestado naman ang 3 high-value individuals matapos mahulihan ng mahigit sa 38 milyong pisong halaga ng shabu at cocaine sa San Fernando City sa Pampanga. Sa ulat ng Police Regional Office 3, kinlala ang mga sospek na sina alias Ambet, 35 taong gulang mula sa Maynila, alias Bert, 45 mula sa Dasmariñas City, at isang alias Nini, 47 taong gulang mula sa Taguig City. Nasabat ng mga otoridad ang 4 na kilo ng shabu, 2.13 kilograms ng cocaine at 900,000 pesos na mark money, timbangan at gayon din ang cellphone. Naharap ang 3 sospek sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dumako na tayo sa ating mga report. Standby la kay Raymond, standby Edniel, standby Noche. Unahin muna natin ang report mula sa Malacanang. Nanindigang hindi pa muling sasali ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ida tayo mong balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Misea Romel, hindi pa nagbabago ang posisyon ng pamahalaan hinggil sa muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court. Reaksyon nito ng Malacanang sa inihaing resolusyon ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na nananawagang ibalik ang pagiging miyembro ng bansa sa ICC. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iginagalang ng palasyo ang pananaw ni de Lima pero sa ngayon ay nananatili ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag munang mag-rejoin ang bansa sa ICC. Pero nilinaw ni Castro na hindi ito nangangahulugan ng kawalang sinseridad ng administrasyon para mapanagot ang dapat na managot at ang mga taong may kaso sa ICC. Sa katunayan, tumutupad niya ang bansa sa Republic Act 9851 o ang batas na sumasaklaw sa usapin ng crimes against humanity at maging sa residual obligations at kooperasyon sa Interpol. Sabi ni Castro, ito ang dahilan kaya nasa poder na ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang patuloy rin ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa na tinukoy bilang co-perpetrator sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Liderato ni Senador Sherwin Gatchalian, suportado ng publiko ayon kay Senador Ping Lacson. Ibalita mo yan RH number 28. Paring Raymond Paas. Paring Raymond. Paring Romel, ramdam ang suporta ng publiko sa pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ito ang paniniwala ni Senador Pangilo Ping Lacson sa pagdalo ni Gatchalian sa paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon kay Lacson, dinig kung paano pumalakpak at sumigaw ang mga tao ng kilalanan ni si Gatchalian, Senate President Pro Tempore sa kanya Bahagyang pihit ka nga, kay Raymond, medyo napuputol-putol lang iyong linya. Sayang ang report. Hello? Go ahead, paring Raymond. Ay, nako. Balikan natin si paring Raymond Paas. Samantala, China ban laban kay Defense Secretary Teodoro, tinawag na political intimidation ng Armed Forces of the Philippines. Idatay mo balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel! Hindi rin patitinag Lakay Romel at Miss Dea ang Armed Forces of the Philippines. So tinawag bilang political intimidation upang patahimikin sila sa pag-iit ng karapatan ng bayan. Kasunod yan ang pagbabawal ng China kay Defense Secretary Guimo Teodoro at kanyang mga kaanak na tumungtong o makipagtransaksyon sa kahit saan nilang teritoryo, kabilang na ang Hong Kong at Macau. Ayon kay AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, walang foreign pressure o personal na pag-atake sa kanilang leader ang makapagbubusal sa kanilang pagbulatlat ng tunay na nangyayari sa exclusive economic zone ng bansa. Ginawa ni Trinidad ang pahayag bilang pagsuporta kay Teodoro na tinatawan ng unilateral at tinawag na ungrounded o walang basihan na sanksyon. Sa kabila nito, itutuloy daw ng AFP ang kanilang mandatong magsagawa ng maritime at aerial patrol sa teritoryo ng Kapuluan. Nanindigan din ng AFP na hindi irresponsable ang mga ipahayag ni Teodoro laban sa China na nakaangkla naman talaga sa international law at 2016 Arbitral Award. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si paring Raymond at Paas mula sa Senado. Paring Raymond.
Hello. Paring Raymond. Yes, ramdam ang suporta ng publiko sa pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ito ang paniniwala ni Senador Pangkilo Ting Lacson sa pagdalo ni Gatchalian sa paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand. Ayon kay Lacson, gilig kung paano pumalakpak at sumigaw ang mga tao ng kilalanin ni Pangulong Marcos si Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Para sa kanya, pagpapakita ito ng pagtanggap at pag-atubas sa kanya liderato ng Senado. Dahil dito sinabi ni Lacson na wala nang dapat kalituan kung sino ang dapat kilalanin at sundin na leader sa gitna ng patuloy na panindigan ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na sila pa rin ang dapat mamuno. Kinilala na si Gatchalian ng mga paunahing institusyon ng pamahalaan kabilang ng Malacanang Kamara Civil Service, Integrated Bar of the Philippines at iba pang organisasyon. Narito ang bahagi ng talumpati kanina ni Pangulong Marcos sa Quirino Grandstand. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang kilig na kilig yung crowd kanina doon sa palakpakan nila. Buhay na buhay. Samantala, negosyante na nagbebenta umano ng peking animal feeds arestado ng NBI. Itatay mo balitang yan, RH27, Noche Kakas, Noche. Bisa at Romel, arestado sa entrapment operation ang isang negosyante na umunoy nagbebenta ng peking animal feeds na banta sa kaligtasan ng pagkain ng publiko at kabuhayan ng mga magsasaka o poultry farmers. Kasama ng NBI, NCR, ang Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement. Ang operasyon na protektahan ng publiko laban sa mga hindi ligtas na produktong agrikultura. Ibinibenta umano ng Fortune Agri Enterprise sa Santa Maria, Bulacan ang isang Seaworm DL methionine, isang amino acid na ginagamit umano para lumusog ang mga manok at baboy na umaabot sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Sa halip na 99% methionine, 6% lamang umano ang tunay na laman. Napatunayan ng dahisang Philippines na peke umano ang tatak at hindi umano sila gumagawa o nag-aangkat ng DL methionine. Illegal at wala umanong lisensya sa Bureau of Animal Industry at paso ang rehistro ng Fortune noong Mayo 28 ngayong taon. Kulong na ang may-ari ng Fortune. Samantala, matahimik naman at nagsasagawa ngayon ang programa itong mga Duterte supporters dito sa labas ng Senado. Bantay sarado pa din sila ng mga kapulisan pero yung bilang hindi naman tumataas yung bilang bagkos nababawasan pa yung ilan dahil yung iba ay umuwi ng kanilang bahay. Nag-uwian na. Noche, nag-uuwian na yung mga Duterte supporters, tama? Yung iba nag-uuwian na. Yung iba na talagang nag-overnight dito, 32 days na sila na 32? Nagpalipas ng gabi dito sa labas ng pero merong Noche, merong naka-schedule na vigil mamaya dyan sa Senado? Wala pa naman nag-upunkar na Romel at Ms. Thea yung bilang ng dadami, yung bilang ng mga Duterte supporters. Pero yun ang aabangan kasi may mga media rin dito na sinasabi ay meron na daw na balita na dadami o aabot sila ng 10,000. Pero so far, manipis pa yung bilang. Mga ilan lang? Ang bilang ngayon dyan? Simula nung kanina, ay mga nasa 300 to 400 lang yung estimate na mga kapulisan dito. Pero inaasahan, sinasabi nila, meron pang darating. Pero yung prayer rally, araw-araw naman nila yung prayer rally dito sa labas ng Senado. Pero binabantayan pa rin sila ng mga kapulisan dahil baka biglang may sumugod na mga supporters naman ng Pangulong BBM. Balik sa inyong dalawa.
Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, nadiskubre ang mga bangkay ng 4 na mga tauhan ng isang fishing vessel na nakadaong sa isang pagawaan ng sardinas sa Zamboanga City. Ayon sa kapulisan, natagpuan na lamang ng mga tauhan ng FV Kevin ang kanilang mga kasamahan na nakahandusay sa loob ng fish hold ng barko. Batay sa investigasyon, 2 tauhan ang pumasok sa loob ng compartment para anya maglinis, pero bigla silang nawalan ng malay. Sa paniwalang nakuryente ang dalawa, agad na pinatay ng mga trabahador ang supply ng kuryente ng barko, pero nang pasukin muli ito ng 2 pang tauhan, bigla rin silang nag-collapse. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung na-expose ba sa kanalalasong kemikal ang 4 na crew. Sinisilip na ng kapulisan kung may nalabag bang occupational safety at health protocol ang nasabing pagawaan ng sardinas. Dumating na sa Davao City ang labi ng basketball player na si Rene Baterbonia, kung saan ito ibuburol sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus. Makikita sa larawang binahagi ni Ateneo de Davao University Father Karel San Juan ang pagdating ng mga labi ni Baterbonia. Bubuksan sa publiko ang burol simula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon ngayong araw at magpapatuloy hanggang sa araw ng Linggo mula 10:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. Isasagawa naman ang Holy Mass sa Christ the King Chapel tuwing 6:00 ng gabi. Hinigpitan na ang seguridad sa buong campus habang hinikayat ng mga bisita na magdala ng valid ID. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police ang impartial at independent na investigasyon sa pagkalunod ng Ateneo de Manila University men's basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nararapat lang na mabigyan ng malinaw na paliwanag ang mga magulang at publiko hinggil sa tunay na nangyari sa gitna ng mga espekulasyong kumakalat online. Tiniyak ni Nartates na mahigpit na susundin ang due process at sisiguraduhin na magiging patas, walang kinikilingan at independyente ang isasagawang investigasyon upang lumabas ang katotohanan. Umaasa naman ang pamunuan ng PNP ng buong kooperasyon at pagiging bukas sa lahat ng coach, manlalaro at iba pang individual na ipatatawag para sa investigasyon. Binawi ni US President Donald Trump ang babala na bubuhay ng Amerika matinding pag-atake sa Iran. Sa isang pahayag, sinabi ni Trump na kanyang ginawa ang desisyon dahil sa lumilinaw na tsansa na mapagtibay ang peace agreement sa pagitan ng 2 bansa. Ayon sa Pangulo, aprobado na sa Israel at sa iba pang kaalyadong bansa ng Amerika ang binalangkas na deal o arrangement sa Iran. Sa kabila nito, inanunsyo naman ni Iran Foreign Ministry spokesman Ismail Bakay na wala pang pinal na konklusyon ng kanilang bansa sa tinutukoy makasunduan. Samantala, sumigla naman ang stocks at sumadsad ang halaga ng krudo sa world market dahil sa panibagong announcement ni President Donald Trump. Dumako naman tayo sa ating Break Time Global News, kung saan child abuse scandal sa isang daycare sa Yogyakarta, Indonesia nabulgar sa social media. Idetalye mo balitang yan, James Galange. Balita mula sa Indonesia, napuno ng galit at dalamhati ang mga magulang ng mga batang nabiktima ng pang-aabuso sa isang daycare center sa Yogyakarta City. Lumutang ang isyu matapos kumalat sa social media ang ilang video na nagpapakita ng umano'y pananakit at di makataong pagtrato sa mga bata sa loob ng pasilidad. Dahil dito, agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad habang nanawagan naman ng mas mahigpit na pagbomonitor sa mga childcare facility sa bansa ang mga magulang at child welfare groups. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang pampalakasan, New York Knicks nakapagtala ng epic comeback laban sa San Antonio Spurs sa Game 4 ng NBA Finals. Isang panalo na lang at masusungkit na nila ang championship title. Millie Borja sa detalye. Millie. Brunson allow him to operate at the top, 1-on-1. Brunson gets it, fires up a 3. Shot no good, the chip, it's gone! It's gone! It's gone! With 1.2 remaining, Knicks take the lead! OG Allen.
Nakaungos ang New York Knicks sa NBA Finals matapos nilang baliktarin ang 29-point deficit at talunin ang San Antonio Spurs with 107-106 final score sa Game 4 nitong Webes sa Madison Square Garden. Dahil dito, nasa isang panalo na lamang ang Knicks upang makuha ang kanilang unang kampyonato mula pa noong 1973. Nagpakitang gilas si OG Anunoby na siyang tumapos ng laro matapos ang tip-in mula sa mintis na 3-point attempt ni Jalen Brunson. May 1.2 seconds na lamang sa orasan. Nanguna si Brunson para sa Knicks na may 36 points, habang nagtapos si Anunoby na may 33 points. Feels cool. I mean, everyone's pretty excited. I'm excited too. I'm excited too. We're all excited. We're enjoying it right now, but we're just focused on the next game now. I'll just say stuff like we're fine, like stay with it, we're fine. We know it's a game of runs. We're a resilient group. We've been through a lot. We've came back plenty of times when we're down. So just staying with it, weathering the storm, not being too down or angry or getting mad or frustrated, just staying with it. Cut it down to 18, cut it down to 12, cut it down to 6, just staying with it, pushing through. It's a 48-minute game, so just play until the end. Sa first half, kontrolado ng San Antonio Spurs ang laro at lumamang ng hanggang 29 points. Nakapagtala rin sila ng finals record na 14 na 3-point shots sa first half at tinapos ito na may 76-49 na kalamangan. Si Victor Wembanyama ang nanguna para sa Spurs na may 24 points at 13 rebounds, habang nag-ambag naman si Dylan Harper ng 21 points. Ngunit sa second half, nagbago ang takbo ng laro matapos bumagal ang opensa ng Spurs at tuluyang makabawi ang Knicks sa depensa at transition plays. Umabot lamang sa 30 points ang Spurs sa buong second half, habang nagkaroon din sila ng maraming turnovers sa third quarter. Unti-unting humabol ang Knicks hanggang sa makuha nila ang unang abante sa laro at 105-104 matapos ang basket ni Brunson may 1 minute and 22 seconds sa fourth quarter. Saglit na bumawi ang Spurs sa pamamagitan ng free throws ni Stephen Castle, ngunit tinapos ni Anunoby ang laro sa isang tip-in upang salyuhan ang panalo ng Knicks. Probably just our contests were better, just like 1% better, just a little bit better. Getting out faster and making sure every shot is contested, and then finishing possession of the rebounds, and then running out, moving the ball, taking good shots, shooting open shots, not hesitating. Ito na ang pinakamalaking comeback sa kasaysayan ng NBA Finals, higit sa dating 24-point comeback ng Boston Celtics kontra Los Angeles Lakers noong 2008. Gaganapin ang Game 5 sa San Antonio sa Linggo, June 14, kung saan maaaring makuha ng Knicks ang kampyonato. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dumako na tayo sa ating break time showbiz. Vice Ganda at Zainab Harake itinangging bumili ng 50 tickets para sa concert ng BTS sa Pinas. Ang dami naman. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Agad binweltahan ni Unbogable star Vice Ganda ang kumalat na chismis na nag-hoard siya ng tickets para sa concert ng global sensation na BTS sa Pinas next year. Sa tweet ng netizen na fan ng grupo, sinabihan nitong mahiya raw si Vice na bumili umano ng 50 tickets para sa naturang concert. Kayong marami yang hirap na hirap makakuha. Sagot ni Meme, mas mahiya raw ang mga tulad ditong nagpapaniwala sa mga bagay na walang katotohanan. Aanhinan niya ng comedian TV host ang pagkarami-raming tickets. Maliban naman kay Vice, dawit din ang pangalan ng social media personality na si Zainab Harake sa naturang chismis. Say naman ni Zainab, kung pwede lang daw bumili ng 50 tickets, tiyak pinamigay niya yon sa mga legit na army o diehard fans ng grupo. Hiling nito, tama na raw sa pagpapakalat ng fake news. Sa March 13 and 14 sa susunod na taon, nakaschedule ang concert ng Bangtan Boys sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Bukas nga, June 13, nakatakdang ipagdiwang ng grupo ang kanilang 13th anniversary. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang naging kabuuan ng ating palatuntunang break time. Nakasama niyo po ako po, si Thea Petro Carpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Susunod na po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 5:04 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for you. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis pa